Dumidilim na naman mga kaberks. Palapit na naman ang winter. So, good morning pala. Pasok na naman. Siyempre, kailangan maghanap buhay para mabuhay. So, mamaya pag uwi ko siguro magkwentuhan tayo ng struggle dito sa struggle dito sa Canada. Bakit may nahihirapan at hindi nahihirapan. so yun mga kaberks, siguro let's see kung sa trabaho ko magawa kong tayo magkwentuhan or pag uwi. So update na lang maya. Kauwi na ako mga kaberks, pero wala akong time mag video kanina dahil may kasama ako, naka-modify siya, so dalawa kami nagtatrabaho. Ang pangit ng panahon, so bukas na lang siguro ako gagawa ng video mga kaberks, kadugtong nito. So ayun, kita nyo. May papakita ako sa inyo. Nag-uumpisa na mag-yelo ang mga puno, mga ka-birds. Ayan. Yan, ang indication na malapit na ang fall muna bago winter, syempre. Pero yan na yun. Palamig na naman. So connected yan sa pag-uusapan natin bukas. So pag-uusapan natin ito na rin na mga kaberks, bakit may mga taong nahihirapan dito sa Canada. So yun ang tatalakayin natin. At siguro matatanong nyo rin, ako ba nahihirapan dito? Siguro kita nyo naman matagal na ako dito, di ba mga kaberks? So 18 years na. Kung nahihirapan ba dito sa Canada, sa tingin nyo magtatagal ako dito? So may part din siguro mahirap, pero manageable mga kaberks. So yun, i-discuss natin bukas bakit may mga kababayan tayo na nag-struggle dito sa Canada. Yung mga matatagal na at yung nag-uumpisa pa lang. So yun ang pag-uusapan natin bukas. Okay, dito na ako sa bahay. So, bukas na lang mga kaberks. Magandang umaga mga kaberks. Yan ang paligid. Ulan kagabi. At pangit na naman panahon. Okay na yan kaysa nag-i-snow. So ano ba ngayon? August 22? Tama ba? Hindi na alam ang araw mga kaberks. Yan natin, double check natin. 23. So, o nga pala. Bakit ba nakalimutan ko yung date? May appointment kami ngayon. Ay, naku. Walang sasakyan sa likuran. Mabilis lumabas. So, may appointment kami ni mama ngayon sa aming mammogram. Matagal ko na itong kina-cancel mga kaberks. Lagi kasi ako may pasok o may lakad. Yan. Kaya nakaka-cancel ko siya. So ngayon, day off ko. Sabay na kami ni mama mammogram. Yan. Hopefully maganda naman ang result.
kagandahan. Ba yun? Umaakit na. Ito na nga ako. Ikot tayo, ikot tayo. So, yun ang kagandahan dito mga kabers. Ayusin natin yung camera. Tabingi, tabingi. Ayan. So, yun nga mga kabers. Pag na-recommend ng doktor mo na yung mga pa-check up, yung mga dapat mong gawin pag nag-i-aging ka na, katulad ni mama, may mammogram siya, saka ano ba yun, bone density yun. So pag sinuggest yun ng doktor mo, kailangan mo siyang gawin. Kumbaga namomonitor nila yung health mo para humaba pa ang buhay. Ayan. Sa tulong nila at sa tulong ni Lord. Diba? Gamitin natin yung siyensya. So, yun. May pipikapin lang ako mga ka-birds. Ano to eh? Pangkabuhayan. Yung mga battles. So, yun. Teka muna. So, ayun na. Ano na namin? Nailagay ko na. Video mo na ako ma. Wala na akong ma-content eh. Pag ilalagay ko nga kasi marami nga kasi nahihirapan daw dito sa Canada mag-apply? Hindi, yung buhay, pamumuhay. Ano ang mas mahirap? Sa Pilipinas o dito? Tanungin mo sila kung ano. Kasi minsan ang tao nasashock sila pag napupunta sa ibang bansa. Kumbaga, hindi sila prepare. Ikaw ma, saan ka nahirapan? Of course, weather. Kasi, syempre, wala naman bago doon. Di ba? Unang-unang weather. Weather talaga. Kasi, di ba? Saka, homesick. Ayan, homesick sa ating bansa. Lalo na kung may anak o may pamilya doon na naiwan, di ba? Pero nga, di ba? Parang bago ka umalis. Ano hindi ka nagagi? Where? Di ba? Lagi man naman. Hermitage, di ba? So, ano? Ano ang rakaning kahoy? Iyo. So, so syempre bago ka naman pumunta sa isang lugar, inaalam mo muna, di ba? Iyo. Pero dahil may napaghandaan ta, di ko aram na ma-stay kami di. What do you mean ma-stay digdi? Na permanent. Di ko matay baga sa mo pagsabi na aram ka na permanent kami. What? Paano day mo na you fill up the form, you don't know? Dahil ko aram. Baga permanent resident. So you mean is a disadvantage from you? Diamond. So how come you get shocked? Na do you prefer na tourist ka lang digdi sa Canada? Hindi ko maintindihan. Basta permanent resident pa lang kami. Mangani ko tani bangani baga tourist na. Mata. Wow. Immigrant ka agad. So you don't expect na permanent residency ka. So you see it that advantage or disadvantage? Advantage. Ano ba nga ni immigrant tulos ka mo? Baga applyan. Hindi mo
apply sa mo ni Vicky, permanent resident. Magan magapagdangogon pag sinabi ka immigrant ka na hindi. And there is an advantage ng ng permanent residency katulad ng mga benefits. Mga benepisyo ka na. You don't have to apply every time ng visa mo, 'di ba? Minsan may pa 'yun, may fund pa 'yun. Kasi pag tourist ka, kailangan may fund 'yun. Kasi paano mo pupunduhan yung mo, pagiging tourist mo? Para gastos mo. Maraming nahihirapan dito sa Canada talaga pag yung sa weather adjustment. I think yun ang pinaka lalo na kung katulad niya, hindi niya pala alam. Hindi niya inalam. So isang point yun, bago mo pasukin ang isang bagay, aalamin mo muna kasi may na possibility na hindi ka prepared, 'di ba? Yung isip mo, yung puso mo na ganun pala. So hindi ka ready. Hindi ka tulad na inanticipate mo na or na nasa isip mo na ganito pala o ganyan. So napaghahandaan mo yung man, hindi man 100% na magiging ganon, at least, 'di ba? Yung preparation nandun. So yung pag-a-adjust talaga sa ibang lugar, maraming hindi natin kasi pwedeng lahatin na dapat ganito ganyan. Yung capacity ng tao, mayroon nahihirapan, mayroon naman iba na dadalian lang, 'di ba? Kasi mayroon tayong level ng paano dalhin yung mga problema. Sa akin siguro masasabi ko mga ka-Berks, at that time na bago ako dito sa Canada, marami na kasing mga Pilipinong nauna. At yung mga kasamahan ko sa isang bahay, Pilipino din. So parang tapos matatanda pa sa akin. So parang nagkaroon ako doon ng pamilya na matatawag ko ng mga ate, yung ganun. So mas less ang homesickness. At saka nga, 'di ba, pag mag-a-abroad ka, syempre nandoon na yung iniisip mo na hindi ka basta nung sabi lang ng employer namin, 1 taon lang kami. Pag natapos na yung kontrata, uuwi na, 'di ba? So nagkataon na may programa ang government. So hindi na ako umuwi. Bakit pa, 'di ba? Dami na Ay, mas malapit ata tayo doon. Wait, isa pa doon. So, nandito na kami mga ka-Berks. Anong oras mga kapag natin? 9:20? 9:35 na. Anong oras na may ngunang pe? Oo. Kung dumana sa loob na maistambay. Sige, ikaw naman mag-aana. Baka iguanang ay kulang ang pasyente di. Isingit na. Sige, masunod ako. So, yun nga mga ka-Berks. May mga tao na hirap na mag-adjust dahil sa kadahilanan. Iba-iba yung natin na mayroong pamilya, may anak. So, sinasakripisyo nila yun para sa future ng mga anak nila o yung pamilya nila. Ako kasi mga ka-Berks, single ako so hindi ko maano yung mga nararamdaman ng may mga pamilya kung gaano sila nahihirapan, but
Ngayon mga kaberks, I think mas madali na dahil nakakausap mo yung pamilya mo sa Pilipinas, 'di ba? Kung baga nasusubaybayan mo na yung paglaki ng mga anak mo, or may chance ka na madala dito na hindi katulad ng ibang bansa na nandun lang ang isa, tapos hiwalay na sila ng pamilya nila. So wala silang chance na dalhin, 'di ba? So dito, may chance ka na dalhin. Kaya lahat ng tao gustong pumunta dito. Lahat ba? Hindi naman. Yung may pangarap lang na pumunta dito sa Canada. So, yun. Yung mga alanganin naman, yun nga, tanongin nyo yung sarili nyo, bakit gusto nyo pumunta dito sa Canada? Or kahit hindi dito, tanongin nyo yung sarili nyo, bakit gusto nyo mag-abroad? Ano yung purpose nyo? Anong goal na gusto nyo makamit? Bakit gusto nyo mag-abroad? Bakit dito sa Canada? Ang lamig-lamig. So, yung marami kayo dapat itanong sa sarili nyo. Hindi lang dahil yung mga napapanood nyo sa YouTube na magaganda ang buhay. Ganun kaya ang maging buhay ko din. Or pwede ko pang mas galingan doon sa napanood ko. Kayang-kaya mo yun. Yung ganun. Para ma-inspire yung sarili mo. 'Di ba? Pero sabi nga, yung expectation sa reality, doon mo na lang na pag nandito ka na, nandito yung yung na-anticipate mo, hindi pala doon sa iniisip mo. Pero mapaghahandaan mo yung mga kaberks. Emotionally, siguro hindi gaano, pero yung mentally at least naka-prepare yung isip mo na anong gagawin mo pag na mo yung ganitong circumstances. 'Di ba? Tatanungin mo na yung sarili mo ng ganun. Kasi katulad ng weather dito. So, ayun, pag-a-adjust mga kaberk, isang bahagi ang pag-a-adjust pag nag-a-abroad ka. 'Yun. Buksan mo ang isip mo na mababago ang weather, na hindi katulad sa Pilipinas na malamig dito. So wala tayong magagawa diyan. Ang Canada malamig talaga. Malamig. Extreme. So, 'yun. So isa pa siguro mga kaberk sa mga baguhan na hihirapan, yung mga gastusin dito, sa lahat naman siguro sa ngayon mataas talaga ang mga bilihin. At hindi na yan bababa, pataas na lang yan ng pataas mga kaberks. Ngayon lang talaga kasi talaga extreme talaga ang pagtaas ngayon ng mga bilihin. So yun, kaya mahirap. Yung sa mga datihan naman mga kaberks o matatagal na dito, naka-adjust na siguro sa weather, pero mayroon pa rin na nahihirapan dahil sa mga maling desisyon, especially sa financial. Sa mga baguhan mga kaberks, matuto kayo sa mga nauna na sa inyo about pag sinasabi ng mga nandito na limitahan nyo ang paggastos, alamin nyo ang kalakaran ng financial dito. Yun, may magagawa kayo mga kaberks ng may magagawa kayo doon na limitahan nyo or kontrolin nyo yung sarili nyo or educate nyo yung sarili nyo. Yun, may control kayo doon. Pero sa weather, wala tayong magagawa dyan. Kailangan lang natin mag-adjust. So, ikwento ko na sa inyo mga kaberks. Katulad ko, di ba, dalawa ang trabaho ko nung na-approve ako sa mortgage ko. Kung yung approval ng mortgage ko mga kaberks na 300,000 at inano ko yun, kinuha ko ng bahay ng ganong amount, may hirapan ako dahil mag-i-stick ako ng dalawang trabaho para bayaran lang yung mortgage. Pero dahil nga guide me, and there's a person na mayroon na akong lagi ko nakakausap na may bahay na siya. So tinake ko yung advice niya. Sabi niya kasi may single house siya. So sinabi niya sa akin yung maintenance pag may bahay ka ng ganito na single house. So sinabi niya yung mga pro and cons. So sabi niya, dalawa ang trabaho mo, paano mo pa ma-manage ang labas ng bahay? So sabi ko, oo nga no. Tapos hindi naman ako magaling sa mag-fix.
sa bubong. Sabi ko, mag-fence pa ako. So, ang dami kong iniisip ng mga kaberks. So, kaya ako nag-decide din na ganito ang kunin namin. So, kinonsider ko yung location, malapit sa ganito, malapit sa ganyan. Kasi hindi lang naman ako mga kaberks, di ba? May kasama ako sa bahay. So, yun, lahat yung kinonsider ko mga kaberks. Malaking factor mga kaberks ang bahay, dahil yun talaga ang sweldo natin napupunta sa pagbabayad lang ng bahay. So, isip-isip na wag lahat ilalagay sa pagbabayad ng bahay. At imbis na may extra ka pa pang ibang business, hindi mo na magagawa kasi nandun na sa buong bahay mo. Unless lang ka na ng equity sa bahay, yung i-rolling mo yung equity mo sa bahay. Pero ibang topic na yun. Sa ibang topic natin i-discuss yun. So, pasok muna ako mga kaberks. I-continue na lang natin yung about sa bahay later. Pag tapos na kami dito sa mammogram namin. So, yun. Tahimik pa. Si mama na kasunod. Ayan. So, Mayra, tapos na. technology pala. Medical. Oh yeah? Si Ate Mayra? Oo, medtech baga ito. Kasi baga nakatapakan x-ray sa St. John. Oh. Sayang pa. Dahil siya nag-abroad na naman. Ayan. Hindi nga naghahali sa St. John. Yeah, happy na siya doon. Where, Buhay niya naman, pagbubuhay niya. kung saan ka masaya, doon ka. So, yan mga Huwag kaberks, niya tapos na mag-explore. kami. Yeah. Hindi siya explorer. Yeah. Tulad ni Vicky. Explore lang na explore. We are exploring the world. Explore na explore. So, continuous natin yung usapan natin mga kaberks about sa sa buhay-buhay dito sa Canada. Saan kaya ang labas ito? Kaya natin. Let's explore this. Mag-explore tayo. Hindi ko to alam daan na to eh. So, yun nga mga kaberks. About dun sa mortgage, di ba? Kung na-approve nga kami ng ganong amount, ng ganong kalaking halaga, at nag-stick ako doon sa amount na yun. So, never ako makaka-quit sa trabaho ko na dalawang trabaho. Lagi ako magdadalawang trabaho dahil yung kinuha kong bahay according dun sa sa income na binigay sa akin. So, pag doon ako nakastick sa ganong amount lagi, hindi ako mapapahinga, hindi ako makakapag-quit. So, feeling ko miserable ang buhay ko. Kasi, bakit magiging miserable ang buhay ko? Dahil wala akong option. Wala kang get out. Parang nakastuck ka sa isang lugar na gusto mong umalis pero wala kang option. Hindi ka makaka-quit ng trabaho dahil yung bayarin mo nakastuck lang doon. So, ayaw natin na i-stuck tayo. O, di ba ma? May bago tayo nalaman na daan ngayon ma. So, so, ganun mga kaberks pag so, ganun nga mga kaberks kung nag-stick ako doon at yun lang ang naging buhay ko, ang magtrabaho lang na magtrabaho. Paano ko gagawin yung mga ibang bagay na gusto ko? Hindi po
puro na lang ako trabaho, diba? So wala nang option. So doon nahihirapan yung mga tao, mga ka-Berks, dahil na-stuck sila sa ganung buhay. Marami akong mga kakilala na bumili sila ng bahay na ganun ang nangyari dahil sa sobrang laki ng mga bahay nila. Pero mayroon po kasi mga matataas ang pangarap na paano ko ba sasabihin to? Mayroon mataas na pangarap na hindi natin pwedeng ikondina sila sa ganung pangarap nila, 'di ba? Kasi syempre ako naisip ko yung ganung sitwasyon na ayokong mahirapan ako, may iba akong option, 'di ba? Mayroon naman tao na okay lang sa kanila na kumuha ng ganung bahay dahil siguro investment para sa kanila yung bahay or pangarap nila yung bahay, kung ano man yung reason nila hindi natin alam. Pero basically nandun sa point yun na gusto nila yung bahay na ganon, 'di ba? So hindi natin sila pwedeng ikondina sa ganong sitwasyon. Kasi iba-iba naman tayo ng gusto sa buhay, 'di ba? So ako mas priority ko yung flexibility ko sa buhay, na mayroon akong ibang option, hindi lang sa pagtatrabaho. Na mas ginusto ko ang mayroon akong ibang gawin, hindi lang sa pagtatrabaho. Kaya yung may mga nakikita tayo nagrereklamo na puro lang trabaho sa Canada, baka hindi nila na-realize yung mga that time na mahihirapan sila. Kumbaga nasa bubble sila na gusto nila yung bahay, 'di ba? Without thinking na ano kaya ang mangyayari kung ganito nang ganyan, 'di ba? Ano kaya magiging outcome, 'di ba? Sa 25 years ba ganito pa ang katawan ko, masipag ba ako, 'di ba? Or kakayanin ko ba yung 2 job, 3 job nang ganito na akong edad? So imagine niyo mga ka-Berks, kung dumating ka dito ng 20 years. 20 years old ka or 30 years old ka na, yung mortgage mo na sa 25 years. So syempre kakalkulahin mo 'yun. But that age ba kaya ko pa magtrabaho ng 2, 'di ba? Kailangan natin tinatanong yung sarili natin bago natin pasukin yung isang bagay. Kasi wala naman ibang mahihirapan kundi ikaw. Wala naman iba, 'di ba? Yung or kayong dalawang mag-asawa, 'di ba? Mahirap magbayad ng mga mga utilities, mga iba pang mga bayarin, credit card, car loan. Masarap lang siyang nakikita, na-enjoy mo, pero pag napapagod ka na sa pagtatrabaho, nandun na yung mga pagsisisi. Kasi hindi mo naman na-enjoy na yung bahay mo na maganda kung mas madalas ka pang nasa labas ng bahay, 'di ba? So yun mga ka-Berks, kaya tatandaan nyo lagi ang financial. Paano kayo magiging financial freedom? Maging Nauli ba ta? Ay! Ba't di mo sinabi, ma? Ay, nako. Pauwi na sana kami. May negosyo pa pala. Gagawa pa tayo ng pera. Gagawa pa ng pera si Mother Dear. Panggastos niya sa Pilipinas, pang renovate niya ng kanyang palasyo sa Philippines. Kaya pag umuwi daw para may tirahan. Si Mother, it never stop dreaming. Yan. Yun ang nagpapa-motivate sa kanya na to go on, 'di ba? Sabi nga, never stop learning, never stop ng magpa-motivate sa'yo na to wake up. Ayun. Si Mama lagi yan gumigising ng maaga, naglilibot dito. Tapos pag
may nakita siyang pakalat-kalat na mga recycle, kinukuha niya. Oh, yun na ang pang negosyo niya. Yun ang business ko dito sa Canada. Yun ang business niya dito. Naka-exercise na siya, natulungan niya pa yung paligid, na gumanda, na walang pakalat-kalat. Oh, 'di ba? Saan ka pa? Oh, Dito sa Canada. Nakakuha ka na ng pera, naka-exercise ka pa, napaganda mo pa yung paligiran. 'Di ba? Kaya sa iba, siguro iisipin nila pangit yun, pero para sa akin hindi pangit yun. Kasi sasabihin nila ano daw, pumupulot ng basura, pero sabi nga nila may pera sa basura. Spring na. Ayan. Yellow na ang mga dahon dito. Oh my goodness. Yeah, pinag-uusapan nga namin nung matanda, sabi niya, oh my God, it's too early to be cold this year. Sabi ko, I know, right? Sabi ko, why? It's too early. It's still August. So yun mga kabergs, I think maaga ngayon mag-winter. Kasi nag-yellow na ang dahon. Buti na lang, uwi kami ng Pinas. Mag-i-skip kami ng winter this time. And hopefully, cross our finger, magawa namin to every year. Every year. But every year, hindi na ako maggagastos sa pamasahe. Iba naman ang iiko. So, ayun nga mga kabergs. Mag-adjust kayo dito. At aalamin nyo yung papasukan nyo. Sabi, ano ba yun natatandaan ko na sinabi no ng father ko, sabi niya, bago mo daw pasukin ang problema, alamin mo muna kung paano lumabas. That's the principle, 'di ba? Principle na makukuha mo sa matatanda. Bago mo daw pasukin ang problema or ang isang bagay, kahit hindi siguro problema, alamin mo muna kung paano lumabas. So, kumaga option B, option A, kung sakaling ganon, tatanungin nyo muna yung sarili nyo. Yan. So, yun mga kabergs, siguro hanggang dito na lang muna ang ating video. Sana may nakapulutan kayo sa ating chika-chika. So, anong take away nyo dito sa video ko mga kabergs? Financial. Learn it. So, see you next time mga kabergs. As always, do what makes you happy.